Sa Harrington High School, laging binubulyawan ni Coach Willis ang kanyang team dahil hindi sila handa para sa paparating na laro. Partikular niyang sinisigawan ang star player na si Stan, na nag-iisip na harapin siya, ngunit pinayuhan ng kaibigan na umalis na lang. Sa isang mainit na tagpo, ibinato ni Willis ang isang bench, dahilan para tumapon ang mga bote ng tubig at ma-activate ang sprinkler. Habang tinatakpan ni Willis ang sprinkler, may isang taong palihim na lumapit sa likuran niya. Kinagabihan, naalala ni Principal Drake na naiwan niya ang kanyang mga susi, kaya bumalik siya upang kunin ito. Nakaharap niya si Willis na nag-aakto ng kakaiba at humihingi ng lapis. Nang tumanggi siyang magbigay, sinaksak ni Willis ang kanyang kamay gamit ang lapis. Ipinagtanggol ni Drake ang sarili sa pamamagitan ng pagkalmot sa kanya gamit ang mga susi bago tumakas. Ngunit natuklasan niyang lahat ng pinto ay nakalock, kaya sinubukan niyang tumakas sa bintana ng science room. Naabutan siya ni Willis, ngunit binasag ni Drake ang isang baso sa kanyang ulo at itinulak siya. Kumuha siya ng gunting at tumakbo patungo sa main entrance, kung saan nakita niya si Mrs. Olson sa labas. Humingi siya ng tulong, ngunit wala ring susi si Olson, kaya kinailangan niyang bumalik sa kanyang opisina. Natagpuan niya ang mga susi sa sahig, ngunit narinig niya si Olson na sumisigaw ng babala. Nagmadali si Drake patungo sa pinto habang papalapit si Willis na duguan. Matapos ang ilang pagtatangka, nabuksan niya ang pinto at nakatakas palabas. Sa eksenang ito, nakulong si Willis sa isang kwarto kasama si Drake, na nag-drop ng gunting at pinulot ito ni Olga para saksakin si Willis. Kinabukasan sa paaralan, nagwawala ang mga estudyante, may mga nag-aaway, reckless driving, at harassment. Nahihirapan si Maribeth na magkaroon ng kaibigan. Nagbebenta ng bawal na gamot at peking ID si Zeke sa banyo, habang si Casey naman ay inaasikaso ang kanyang sugat. Napansin ng faculty na mas madalas nang uminom ng tubig si Willis. Humanga si Miss Burke sa matalinong sagot ni Zeke sa klase. Nag-quit sa team si Stan, kaya nakipag-break si Delilah sa kanya. Sinubukang makipagkaibigan ni Maribeth kay Stokely, ngunit naistorbo ni Delilah. Napansin ni Stokely na kakaiba ang ikinikilos ni Olson. Nakita ni Casey ang isang kakaibang insekto sa damuhan at ipinakita ito kay Mr. Furlong sa science class. Ang taong naglagay ng nilalang sa ilalim ng mikroskop ay nagtataka kung bakit kahawig nito ang isang species na karaniwang matatagpuan sa mga kidney ng pusit at octopus. Dahil hindi naman galing Ohio ang mga yon, may mga bahagi ng nilalang na hindi pamilyar sa kanya, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang bagong species. Nang aksidenteng matapunan ng tubig ang nilalang, nagsimula itong gumalaw, kaya inilagay ito sa isang aquarium. Agad na nagsimulang lumangoy ang nilalang at nagpakita ng maninipis na barbels. Nang inilagay ng tao ang kanyang kamay sa aquarium, biglang nagduplicate ang nilalang at kinagat ang kanyang daliri gamit ang matatalas na ngipin. Nagdesisyon silang tumawag sa universidad para humingi ng tulong. Umalis si Stan sa team at maayos namang tinanggap ni Willis ang desisyon niya. Sa shower, nagulat si Stan nang makita si Mrs. Bromell na mukhang may sakit. Hirap itong huminga kaya't sumigaw si Stan ng tulong. Napansin niyang naipit ang anit ni Mrs. Bromell sa kanyang kamay. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Olson kina Stan at Casey na may cancer si Mrs. Bromell at hiniling na huwag ipaalam sa iba. Nakita ni Casey si Willis na nakatayo sa ilalim ng mga sprinklers. Ngunit pinigilan siya ni Olson na kumuha ng litrato. Si Zeke naman ay nagbebenta ng mga di kanais-nais na bagay sa mga estudyante at pinagsabihan siya ni Burke. Nagkita sina Casey at Delilah at pumasok sila sa faculty lounge para maghanap ng baho ng kanilang mga guro. Nagtago sila sa loob ng closet nang pumasok sina Olson at Willis. Binuhusan ni Olson ng tubig sa mukha si Willis at nag-usap sila tungkol sa kung paano pinatay ng klima si Bromell at ang ibang mga guro. Pumasok ang school nurse at pinalibutan siya nina Olson at Willis. Sa bahaging ito, inatak nina Willis at ng ibang mga guro sina Casey at Delilah. Nakatakas sila at humingi ng tulong kay Drake. Pero nalaman nilang kasabwat din ito. Tumakbo ang mga kabataan palabas ng paaralan at bumalik kasama ang mga pulis at ang mga magulang ni Casey. Pero wala silang nakitang kahina-hinala sa closet. Pinagalitan si Casey ng kanyang mga magulang at kinuha ang kanyang mga gamit. Sinubukang tumakas ni Casey pero muntik na siyang mahuli ng mga guro. Ngunit nawala sila nang lumabas ang kanyang ama. Kinabukasan, nabahala si Casey nang makita niyang kausap ni Willis ang kanyang ama. Patuloy silang uminom ng maraming tubig at inayos din ang aircon. Sa klase, aksidenteng napaupo si Stokely sa kandungan ni Stan at nagkausap sila. Nagkakasundo tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Ang guro ay nag-anunsyo ng isang espesyal na pagsusulit kung saan kailangan. Isulat ng mga estudyante ang mga pangalan ng lahat ng kanilang buhay na kamag-anak. Napansin ni Stan at Stokely ang mga estudyanteng nakapila para sa pagsusuri. Ngunit hindi nila masilip kung ano ang nangyayari. Dumating si Olson, kasama ang mga pulis. Nag-alok si Zeke ng bawal na gamot kay Maribeth. Ngunit tumanggi ito. Kakaiba ang ikinikilos ng mga estudyante at mahaba ang pila sa drinking fountain.
Ibinenta ni Zeke ang kanyang sa dalawang estudyante na naging agresibo nang maubusan siya. Ininsulto ni Burke si Zeke sa harap ng lahat. Humingi ng tulong si Casey kay Stokely tungkol sa kakaibang fiction at pinaghihinalaan nila ang mga alien. Nagkita sila ni Stan at Delilah at pumunta sa science lab kung saan nakita nilang walang laman ang aquarium. Narinig ni Zeke at Maribeth ang isang usapan tungkol sa alien at nagdesisyon na magbiro. Pinutol ni Furlong ang kanilang usapan at humingi ng paliwanag. Ibinulgar ni Zeke ang teorya ni Casey tungkol sa alien. Ngunit nakialam si Furlong at hinako ang responsibilidad sa mga kakaibang nilalang. Naging agresibo si Furlong. Tinulak si Zeke at inatake sina Casey at Delilah. Ipinagtanggol ni Zeke ang sarili sa pamamagitan ng paghiwa sa kamay ni Furlong gamit ang paper cutter. At nagulat sila nang makita nilang gumapang ang naputol na mga daliri. Lumabas ang mga tentacles mula sa mga daliri ni Furlong. Ngunit nagawa ni Zeke na saksakin siya sa mata at itulak palayo. Napagtanto ng grupo na ang iligal na pulbos ni Zeke ay nagpapahina sa mga nilalang. Dahil biglang namatay si Furlong, kinuha ni Casey ang parasito bilang ebidensya at umalis sila sa lab. Napansin nilang kakaiba pa rin ang ikinikilos ng ibang estudyante. Nakaengkwentro nila ang mga pulis sa labas ng paaralan, ngunit nakatakas sila. Pagbalik sa bahay ni Zeke, nadiskubre nilang may baril siya at ineksamin ang parasito sa kanyang garahe. Agad na kinagat ng parasito ang daga sa pamamagitan ng tenga upang mahawahan ito. Dinisek ni Zeke ang daga at napagtantong isa itong alien parasito na kumokontrol sa host nito. Ang mga parasito ay nangangailangan ng moisture para mabuhay. Kaya't ang upper ni Zeke, na isang diuretic, ay nagpapatuyo at pumatay sa parasito sa loob ni Furlong. Si Stokely naniniwala na may reyna ng mga alien na konektado sa ibang mga parasito, at sinasabi niya na kapag napatay ang reyna, mawawala rin lahat ng mga parasito, pero naisip nila na maaaring ang isa sa kanila ay lihim na host ng isang alien. Si Zeke ay nagmungkahi na gamitin ang kanyang powder para patunayang wala silang parasito. Pero si Casey, Stan, at Stokely lang ang kumuha nito at nagsimulang tumawa. Ibinunyag ni Delilah na siya ay na-infect na nagdulot ng kaguluhan sa lab. Tumakas siya, at napagtanto ng grupo na kailangan nilang pigilan ang pagkalat ng mga parasito bago ang malaking laro sa paaralan. Pinaghihinalaan nila si Principal Drake bilang reyna dahil sa kanyang access sa mga guro. Biglang dumating si Drake sa gym at mabilis na nahuli ni Stan gamit ang volleyball net at tulong ni Zeke. Ikinandado ni Zeke ang mga pinto at tinutukan ni Stan si Drake ng baril. Pinipilit siyang singhutin ang powder. Tumanggi si Drake. At si Casey ay nagdadalawang isip na saksakin siya ng pen nang makita ang desperadong pakiusap ni Drake. Nainis, kinuha ni Zeke ang baril at binaril si Drake sa ulo. Laking gulat nila nang tumayo si Drake at nagsimulang lumabas ang mga parasito sa kanyang katawan. Sa pagkataranta, itinapon ni Maribeth ang garapon ng powder kay Drake na nagpapatay sa kanya. Kailangan nilang tiyakin kung nagtagumpay ang kanilang plano bago magsikalat ang mga tao. Kaya nagboluntaryo si Stan na mag-check sa labas. Bago siya umalis, binigyan siya ni Zeke ng baril at hinalikan siya ni Stokely.